Mula sa Bacoor, sinubukan kong bumiyahe sakay ng bus papuntang PITX. So mag-aalas 8:30 na ng gabi at nandito tayo ngayon sa Bacoor. Nag-aantay tayo ng bus na sasakyan natin papunta ng PITX. Hello po. Sasakay na tayo ngayon ng bus papuntang PITX. Ang sabi ng mga pasahero, usually, pag PITX kasi, magdodoble pa ng sakay. So yung iba, mas pinipili, doon na lang sa mga bus na diretso na. Tulad ng mga city buses papuntang Baclaran, Ayala, at Loton. Kuya, PITX lang. Magkano yun? 25 pa minimum. Minimum 25. O ito, 25 pesos. Okay. Kuya, marami bang sumasakay kapag nalalaman nilang PITX talaga yung biyahe? Ma'am, ano po, konti lang po sumasakay. Bakit? Mas kilala nila kasi yung Pasay na signboard at saka Baclaran. May epekto po ba yun dun sa inyo, kunwari sa sahod po? Apektado talaga. Paano po? Masyadong malayo ang diferensya. Bakit po? Kasi ang sundo namin doon sa nakaraan, malaki. Sa ngayon, wala, tabla-tabla lang. Paano po? Gano'n po kalaki dati? Dati, sumisindo kaming libo, ngayon hindi na. Gano'n kalaki po yung nabawas? Laki. Sa sistema ng PITX, kinakailangan dumaan ng mga provincial buses mula Cavite at Batangas sa PITX dahil hindi na sila maaaring pumasok sa Metro Manila. Noon kasing December 2017, naglabas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng Memorandum Circular No. 2017-30 o ang tinatawag na Guidelines for Off-Street Terminal Operation under the Department Order No. 2017-11. Sa bisa nito, dapat hanggang sa available na Integrated Terminal Exchange lamang ang magiging ruta ng mga provincial buses. Ang Integrated Terminal Exchange ay isang intermodal transport terminal na may kakayahang mag-accommodate ng 4 na uri ng transportasyon gaya ng mga bus, jeep, UV Express at taxis ng sabay-sabay kagaya ng PITX. Pero noong October 2018, inilabas ng Department of Transportation ang Department Order No. 2018-25. Sa bisa nito, kinonvert ng DOTR at LTFRB ang provincial buses mula sa ilang parte ng Bulacan, Cavite at Laguna upang maging city buses. Ibig sabihin, kung ang ibang bus operator sa Cavite ay hanggang PITX lamang ang ruta, ang iba naman na nabigyan ng permit kung saan maaaring lumagpas o tumigil sa PITX kung may pasahero silang bababa dito pero hindi sila obligado maging hanggang PITX lamang ang kanilang ruta. Kaya tila nabaliwala ang naunang memorandum circular na inaasahan sanang makatutulong sa paggaan ng traffic sa pamamagitan ng pagbawas ng provincial buses sa Metro Manila. Binago namin yung klasifikasyon ng ibang areas as commuter route. Okay? Ano yung mga yan? Yan yung mga Bacoor, Imus, Dasmariñas. Kasi nga, itong mga tong areas na to, kapaloob doon sa Greater Metro Manila area. Na alam naman natin, kapag kapaloob ka doon, yung mga nakatira doon, nagtatrabaho almost daily, dito sila nagko-commute papaloob ng Metro Manila. Imagine if pigilin natin lahat ng tao dito sa PITX. Magkano yung additional cost sa kanila kasi kailangan pa nilang mag-transfer ng ride papasok ng Metro Manila. Ito ang inaalmahan ng ilang bus operators na nakausap namin sa Cavite. Ang PITX maganda dahil talagang maganda ang pagkakagawa ng PITX. Kaya lang, hindi nagiging balanse at hindi naging pantay-patay kasi merong nagkaroon ng exemption. Siyempre, yung mga na-exempt, yan ang kumikita. Kaming mga hindi na-exempt, talagang wala, unti-unti. Parang may sakit. Ayan ito mo, nag-uwi na. Mga driver, mga konduktor ko, mga pagdadating yan, naglalambot. Ayan, hindi unti-unting parang may sakit na, may cancer na unti-unting mamamatay. Ayon sa kanila, nasa 12 bus na nila ang naka-impound dahil nahuling lumagpas sa PITX. Sa katulad naman nung hindi nabigyan ng exemption, siyempre yung livelihood namin. Sa ngayon nga lang, nung itong isang linggong to, marami ng mga driver ko at saka konduktor na nagbakasyon na. Tinatamad na akong bumiyahe.
Dahil konti lang ang sumasakay na pasahero, ilang mga driver na nila ang lumipat ng ibang trabaho. Ipinaglalaban namin dahil alam namin na mamamatay na yung hanap buhay namin na to. Ha? Siyempre, ikaw man sa sarili mo, kung alam mo na mawawalan ka ng hanap buhay dahil sa mali at di na pag-aralang palisiya ng Department of Transportation, siyempre kailangan naming ipaglaban. Sa listahan na binigay ng DOTR sa aming team, 159 provincial buses na ang nabigyan nila ng permit upang makabiyahe sa Metro Manila. Isa ito sa naging usapin sa Senate hearing. Noong September, sinabi nga ninyo, everything will commence and end in PTEX. That's just September 13. And then October, biglang binawi ninyo, nag-accept kayo. So, ang tanong natin, bakit nagpalit ang isip ninyo bigla? We saw that kapag pinutol lahat yung provincial buses in PTEX, there's not enough supply of city buses going inside Loton area. For example, if we cut Dasmariñas, if we cut Bacoor, if we cut Imus, hindi yan kakayanin ng existing city bus going inside Loton. So, ang ibig sabihin, patay na talaga yung PTEX. Wala nang gusto dumaan dyan. At kung ako ay bus operator or bus driver, maiinis ako na bakit ito exempted, ako hindi. So, anong gagawin namin ngayon? Aba, hindi na nga masabi ng enforcement kung sino talaga yung mga buses dito na legal. Dire-diretso na tayo. Wala na talaga papatayin nyo ngayon ng PTEX. Naabutan ko si Lian sa PITX na pauwi na sa kanilang bahay sa Imus, Cavite. Biyahe na raw! May bus pa po ba? Imus. Magandang Meron balita. pa. Magandang balita ito. Sasakay na po ako kasi last trip na to. Salamat na abot tayo kasi kung hindi, balik Baclaran. Mahirap. Salamat. Congratulations! Salamat. Okay. Thank you. Salamat. Tumungo kami sa parting ito sa Baclaran na sinasabi ni Lian na pupuntahan niya kung sakaling hindi siya makasakay ng bus sa PITX. Inabutan naming nag-aabang ng masasakyan ang mga taong ito sa mismong kalsada na. Ba't dito po kayo sumasakay? Eh, kasi kasanayan na namin dito sumakay kasi mas madali dito sumakay. At saka mas menos ang pamasahe namin. Kung magpapitix pa kami, doble-doble yung pamasahe. Doble-doble. Bali nadadagdagan yung pamasahe namin, ang sahod naman namin, hindi naman nadadagdagan. Pero kasi ang sabi nila, sir, mas ligtas daw po kasi doon kaysa daw po yung nandito kayo sa gilid ng kalsada. Problema nga ang kinuha ay nahabol po natin yung oras Oh. Lalo na sa umaga, pag doon, hostal ka lang. Tatrabaho kasi sa umaga kami. Dalawang sakay ka pa. Dati 25 lang ang bingko namin pamasahe. Isipin mo, 25 na plus 11 pesos pa ulit. Nang may dumating na bus, dali-daling nagtakbuhan ang mga pasahero. Ngunit hindi sila pinagbuksan ang pintuan ng dumaan na bus. Hindi nagsakay yung bus na yon kasi nakita niya na may camera. Bawal kasi silang magsakay at kung mahuhuli, violation yan. The project is good, pero dapat maganda yung pagka-plano, maganda yung pagka-design. Alam natin sa mga reports na Secretary Togari has exempted a few routes from using the terminal. It's an indication na misunderstood or hindi thorough yung planning and feasibility study. Ang idea ng common bus terminal is to collect passengers and then distribute them to their final destination. So therefore, hindi maganda yung original setup na from provincial routes, diretso sila sa destination kasi iba-iba yung destinations ng passengers, di ba? So maganda mo nang i-collect sa terminal, then i-distribute through a good, comprehensive
in-city transportation. Malinaw na maganda ang layunin ng PITX upang mapagaan ang buhay ng mga motorista at mga pasahero. Ngunit sa bawat bagong sistema, karapat-dapat lamang na mabigyan ng sapat na kaalaman at pantay na karapatan ang mga taong umaasa sa kaginhawaan sanang maidudulot nito.